pagsapit ng gabi at ang dilim ay sumusukob sa liwanag, hudyat na mababalot ang kalahati sa mundo. At dito ang paglabas ng iba-ibang mga elementong nagkukubli sa dilim para kumanap ng kanilang mabibiktima. Kaya magmadali tayo, huwag tayong paaabot sa dilim dahil nagkukubli ang panganib. Ang ating kwento ngayon, hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bano sa malayong probinsya sa Mindanao, habang sila'y naglalaro ng tagu-taguan. Kasama niya ang dalawa niyang barkada. Dahil pagsapit ng alas 8 ng gabi, napakaganda ang sinag ng buwan para nag-ipon-ipon ang mga kabataan para lamang maglaro ng tagu-taguan. At kasama na si Dudong at Danny nandoon naglalaro ng tagu-taguan. At nang marami na sumasali at mayroong taya, pumunta agad kami doon sa puno ng saging sa masukal para magtago at para ito'y hindi kami mahanap ng taya. At malaking daming gulat dahil nakita namin ang isang putol na katawan, putol na katawan ng aswang na ito'y unga-unga na mapuputol at ang kalahati ay lumilipad at ang kalahati ay naiiwan sa lupa dahil sa aming takot at nanlalamig ang aming katawan. Ngunit si Danny, hindi niya ito pinalagpas. Kumuha siya ng 2x2 na may katabi doon sa kasagingan at ito hinampas at tumulong na rin si Dudong para ito'y matumba at gumulong ang katawan. At wala akong ibang magawa kung hindi nanginginig na lamang ako sa takot. Sinabi ko sa kanila na tama na at uuwi na kami. At madali kaming tumakbo pabalik doon sa aming mga kasamahan na naglalaro at nagsasabi kami na mayroon kaming nakita kalahati ng katawan ng aswang na nandoon sa kasagingan na doon kami nagtatago. Kaya nung sinabi namin, nagtakbuhan lahat ng aming mga kalaro at wala nang naiiwan at umuwi na sa kanya-kanya naming bahay. At ganoon naman din kami ni Dudong at Danny dahil baka kami balikan. At sinabi ko agad ng aking tatay ang pangyayari na naglalaro kami at nakikita namin ang katawan ng aswang na putol at ito hinahampas nila ni Dudong at Danny. Ngunit ang sabi ng aking tatay, mga bata, bakit yun ang ginawa? Gagantihan kayo at hahanapin kayo dahil delikado. At yun ang wika ng aking tatay. Kaya kinabukasan, nagsabi ako doon kay Dudong na baka balikan kami doon sa aswang na yun. At sumapit ang mga 2 araw. Natagpuan na lang namin si Daddy na wala ng buhay sa tabing daan at wakwak ang dibdib. At nung pumunta ang mga barangay doon, nag-iimbestiga at sabi nila
isa daw mabangis na hayop ang pumatay sa aking kaibigan na si Danny. Pero alam ko, kagagawan na ng aswang yun dahil gumanti na ang aswang sa aming ginawa. Kaya si Dudong, nung sinabihan din ang aking tatay na umalis at pumunta sa kanyang ate, agpakalayo-layo muna doon sa kanilang bahay, baka ito'y balikan ng unga-ungang aswang. At ako din, nagligpit agad ako ng aking damit na madala papunta sa aking lola at doon muna ako titira. At nagsabi ang aking tatay, nung gabi daw yun, nakakita daw siya ng babae na pabalik-balik doon sa aming bahay at hinahamanap daw ako. At mabuti na lamang, nakapunta agad ako doon sa bahay ng aking lola. At si Dudong naman, umalis at papunta doon sa kanyang ate. Ngunit ang isa naming kaibigan, na si Danny, yun ang nabiktima ng unga-ungang aswang. At ngayon, nandito na ako sa Metro Manila. At ito ang aking karanasan na hindi ko makakalimutan. Na habang nagedad pa lang ako ng 15 years old, doon sa malayong probinsya sa Mindanao. At ito ang aking kwento. At marami pong salamat sa lahat. At please subscribe at pag-pindot ang notification bell para maging update tayo sa ating ina-upload. Marami pong salamat at God bless.